we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong For today's Dawn Watch Prayer Meeting. For today, Talagang answered prayer po tayo. Ang tagal natin hinihiling sa harapan ng Diyos na ang ating ginagawang virtual na gawain ay maibahagi natin sa mas marami. At salamat, nagpadala ang Diyos ng mga kamanggagawa para ganapin ito. Matagal ko na rin sinasabi kay Pastor Jay, pero siyempre, alam natin, marami din siyang gawa, kaya hindi niya maharap. Talagang totoo po yun. Hindi madaling mag-download, mag-upload, mag-edit, mag-convert. Yan yung mga bagay na madalas natin marinig. Tinry ko din, talagang ubos oras talaga. Mag-download lang, ang tagal, no? Yung sigaw nga ng tagumpay, talagang tagal, pinapanood ko, ang tagal mag-download. Okay, i-upload mo pa uli, no? Kaya salamat sa buhay ni Pastora Sandra sa pagkagamit ng Diyos sa kanya. Tunay, ang biyaya ni Lord ay patuloy niyang nararanasan. Sa araw pong ito, sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo gaganap ng ating pang-6 na taon na at 121 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Hallelujah! Salamat sa Diyos at patuloy tayong binibigyan ng kakayahan ganapin ng kanyang kalooban. Gamit po natin ang platform ng Zoom and we continually praying. Patuloy natin panalangin na mapuno natin ang platform na ito, no? At 23 pa lang tayo out of 100 frames na ating binabayaran every month sa Zoom. Okay? Ay 23 pa lang tayo. Pero sabi ko nga, hindi naman tayo after dun lang sa bilang, kundi after tayo dun sa mas marami pa makakarinig. Kung tutusin, nakikita naman natin, TikTok pa lang ay ang dami ng nakakapanood ng ating gawain. Okay? Nabibilang doon eh. Okay? At salamat dahil biyaya ni Lord po yun. At sa buhay ng ating tigapanguna, sa ating Spiritual Director, Bishop Rosem Nozuelo, at kasama kay Pastora Glory, sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media pagdating po sa paghahayag ng magandang balita. Dahil bilang ating mga vision keeper, talagang nais nila na ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa ubasan ng Prayer of Faith Church, maging sa mga tao na kailangan maabot ng salita ng Diyos. Narinig naman natin testimony kahapon ng ating preacher sa ating sunset, no? Prayer watch. Talagang malaki ang binago ng Diyos sa kanyang buhay mula nung siya ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Tunay, sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig lamang ng salita ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya sa umagang ito, hayaan po natin na patuloy ganapin natin ito for His glory. At naniniwala ko, July 8 na po ngayon. Praise God. Mansa rin namin ni Pastora Bing. Praise God. Hallelujah. At sa oras pong ito, mapapakinggan po natin ang topic na The Right Path. The right path. How can we choose the right path? Kasi ang dami talagang daan eh. Amen. Marami na sabi sila ang tunay na daan, tamang daan, kung ano pang daan ang sinasabi. Pero naniniwala ko may tuturo ang Diyos sa atin ngayon. Ano ba itong right path na dapat na mapili natin? At tinatawagan na po natin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Siya ngayon ay nasa UAE at ganap na alas 11:30, alas 11:40 sa kanila ng hating gabi. At kasama po natin siya, sa kabila ng maghapang pagtatrabaho, ay nakaka-join pa rin. No? Imagine niyo po yun, wala pang tulog yan.
yung kamanggagawa natin dito sa Pilipinas gigising na lang para maka-join. Pero still, we continue praying na one day ay katagpuin din sila ni Lord at mapahalagahan nila ang ganitong gawain. Natawagan na po natin ang ating tagapagayag ng salita ng Diyos. Walang iba kundi si Pemi Noemi Manuel. Nak, your turn. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. Pamalilaw po ako naririnig kay Alex. Loud and clear. Amen. At salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo po na muli ay magamit po bilang tagapagsalita sa umagang ito. Amen po ba? At unang-una po ay good morning po sa ating pong spiritual director, ang ating Bishop Ross. Amen po. Sa ating pong Senior Pastor, Tay Alex Nasuelo, at sa lahat po ng mga kapastoran, PMEs at chapter worker na kasama po natin sa platform ng Zoom, at higit po sa lahat sa mga kapwa po natin kapananampalataya na naka-join po ngayon sa FB Live. Amen po. At keep on sharing po sa ating pong platform ng FB Live, at ganoon din po, meron na rin po tayo sa ating Spotify, YouTube, and then TikTok account. Amen. Salamat po sa pribilehiyo na lumalawak na po ang gawain po ng ating ministeryo at marami pong maaabot sa pamamagitan po ng mga platform na ito. Amen. At yung tayo po ay mayroong Biblia, ay makapagbuklatan po kayo sa akin sa Psalm 119 verses 105 to 107 po. Amen. At ito po ang sinasabi. Verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. 106, taimtim ang pangako kong, ang utos mo ay susundin. Tutok din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. 107, last verse, labis-labis o Yahweh, ang hirap kong tinataglay, sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin, yaring buhay. Purihin po natin ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Amen. Aming Ama sa langit, salamat sa iyong salita na nagsisilbing ilaw sa aming mga paa at gabay sa aming landas. Sa mundong puno po ng kalituhan at maling direksyon, tulungan mo kaming piliin ang tamang daan na naaayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng karunungan, pagkaunawa at pusong handang sumunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ang topic po natin sa umagang ito ay the right path. Amen po ba? At sabi nga po ng ating senior pastor kanina, marami pong daan. Amen po. May kaliwa, may kanan, may diretso lang, may pasigsag na daan. Amen po ba? At ang tema pong ating sasagutin sa umagang ito ay, how can we choose the right path? Amen po. At bilang panimula po, sa buhay po araw-araw, tayong pumipili ng direksyon. Minsan, madali ang mga desisyon, pero madalas po ay may mga pagkakataon na nalilito tayo kung alin ang tama at mali. May mga landas na mukhang tama sa simula, pero sa huli po ay nagdadala ng kapahamakan. Amen. Maraming tao po ang naliligaw dahil umaasa sila sa sariling isip, emosyon o opinyon ng iba. Ngunit ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na ang tunay na tamang landas po ay matatagpuan lamang sa kanyang gabay. Amen. Sa Psalm 119 verses 105 to 107 po, makikita natin kung paano tayo gagabayan ng Diyos upang piliin ang tamang daan sa ating buhay. Amen. At bilang unang puntos po na ating sasagutin, how can we choose the right path? Unang puntos po natin, let God's word guide your path. Amen po. Hindi po bago sa atin ang unang puntos po natin dahil palagi rin po natin itong naririnig. Ito po ay makikita natin sa Psalm 109 verses 105. Sabi po, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen. Ang unang hakbang po sa pagpili ng tamang landas ay ang pagpapahintulot sa salita ng Diyos na maging gabay po natin. Ang Biblia po ay hindi lamang aklat. Ito po ay ilaw na nagbibigay liwanag sa ating direksyon. Kapag walang ilaw, madali tayong madapa at maligaw. Ganoon din po sa buhay. Kapag wala ang salita ng Diyos, madali tayong mapunta sa maling desisyon.
Amen. Katulad na lang po ng paglikha ng Diyos sa sanglibutan. Amen po ba? Nang likhain po ng Diyos ang langit at lupa, sumunod niyang nilikha ang liwanag at yan po ay makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 3. Kaya ganun na lang po kahalaga ang liwanag sa buhay natin at sa mundo. Kaya nag-iwan ng isang napakahalagang aklat ang Diyos sa atin at ito po ay tinatawag nating aklat ng buhay, ang Biblia po. Ang Biblia po ay upang maging gabay natin. Amen po ba? Maging ilaw sa buhay natin at magdadala sa atin sa tamang landas. Meron na po ba kayong taong nakilala na babad sa salita ng Diyos na napahamak, na magulo ang buhay? Amen po ba? Wala po, pero napaayos ang buhay, madami. Di po ba? Ang marami pong patotoo noon ay tayo po mismo. Tayo po mismo na nandito po sa platform ng Zoom. Amen po. Meron po ba tayong prayer of faith? Amen po ba? Meron po ba tayong Bishop Ross? Meron po ba tayong Reverend Dr. Alex Nosuelo? May tinatawag po ba tayong mga pastor, PME, chapter workers? May downwatch po ba tayo? May sunset watch ba? Kung hindi po tayo nagsaliksik sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kung hindi tayo namulat sa katotohanang isinasaad sa Biblia. Amen po. Sabi nga po sa Joshua, chapter 1, verse 8, meditate on it day and night. Then you will prosperous and successful. Amen. Sabi po, mag-meditate daw po tayo araw at gabi. Bakit po? Bakit po ito ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon? Upang maging masagana at matagumpay. Kaya ang ibig sabihin po, talagang ang Biblia po ay hindi lang siya libro. Ito po ay isang buhay na aklat na nagtuturo po sa atin kung paano tayo mamuhay ng naaayon sa kalooban po ng Diyos. Amen po. Sa panahon po ngayon, madami na po ang paraan para po tayo ay makabasa ng Biblia. Amen po ba? Wala tayong kung wala po tayong mga Biblia, pwede po tayong mag-download ng Bible apps. Yes. Amen po. Pwede na po tayo ng naka-online or offline. Meron na po yan. Kung malabo po ang ating mga mata at hirap po tayong magbasa, meron po tayong audio Bible. Amen po ba? Na madalas po ay nasa YouTube. Amen po. Kaya wala po tayong dahilan para po tayo ay di makapagbasa o makapakinig ng salita ng Panginoon unless ito po ay kinakatamaran na lang po natin. Amen po ba? Katulad po kung paano ginabayan ng Diyos ang mga Israelita. Amen po ba? Sa Exodus chapter 13 verse 21 po, ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap at apoy. Ipinakita nito na ang Diyos mismo ang gumagabay sa kanyang bayan. Amen. Paalala po muli sa atin ng Diyos, basahin daw po natin ang Biblia araw-araw. Amen po? Tandaan po natin, walang mawawala sa atin kapag everyday po tayong magbabasa ng Biblia. Sa una po, talagang mahirap siyang unawain dahil mahiwaga po ang Biblia. Pero kapag naging routine na po natin araw-araw ang pagbabasa nito, Holy Spirit speaks to us. Siya po ang magkakaloob sa atin ng knowledge and wisdom para po maunawaan ang nilalaman nito. Amen po. Kaya reminder po muli sa atin ng Panginoon, mag-dwell po tayo everyday sa pagbabasa po ng Biblia kasi napakahalaga po talaga na tayo po ay talagang babad, amen po ba, sa salita ng ating Panginoon. Bukod po sa naririnig natin, maganda din po kasi minsan po sa dami po ng mga nagpipreach, amen po ba, sa dami po ng naririnig nating kapahayagan ng salita ng Panginoon, kailangan po hindi lang po natin siya pakikinggan, kailangan ibabase po natin sa Bible kung totoo po ba yung sinasabi nung preacher. Kasi po minsan, kaya po maraming naliligaw kasi nakabase lang po sila kung ano po yung naririnig nila. Pero hindi po nila alam na yung nadidinig pala nila ay mali na. Bakit po? Kasi hindi yun yung taliwas yun sa sinasabi ng Bible. Amen po ba? Kaya tama po na ang sabi sa atin ng ating Panginoon, basahin po natin ang Biblia natin every day. Amen po. Gamitin po ang salita ng Diyos sa paggawa ng desisyon. Amen po. Pansinin niyo po, even ang ating mga batas ay nakapaloob po din sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sa korte po, kapag manunumpa, ano po ba ang ginagamit? Di po ba ang Biblia? Bakit po? Dahil kapag ang salita ng Diyos ang nanagumpay, siguradong tama ang magiging pagpapasya. Amen po. Amen. Sabi din po, huwag pong umasa lamang sa sariling karunungan. Amen po. Umasa po tayo sa salita ng Diyos. Paulit-ulit po, nire-remind tayo ng Diyos dito. Kaya madami
ang napapahamak dahil puro sariling opinyon at emosyon ang sinusunod. Amen po. Tingnan niyo po ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Bakit ang bansa po natin ay watak-watak at walang iisang layunin? Kasi po lahat ay may opinyon, lahat ay gustong manguna, lahat ay may gustong patunayan, lahat ay gustong maging bida na akala po nila ang sinasabi nila ay tama. Amen po. Pero ano po ang nangyayari? Wala po tayong direksyon. Hindi natin alam kung saan dinadala ng gobyernong ito ang ating bansa. Pero ganun pa man po. Amen po. We still believe that God is in control. Yes, Kailangan God is in lang po control. talaga nating lahat po. Hindi lang tayo, kundi lahat na magtiwala sa talino at plano ng Diyos. Ang bansang sa Diyos umaasa ay ang bansang matagumpay, may direksyon at masagana. Amen po. Tanong ko po kapatid, pinapahintulutan mo ba ang salita ng Diyos na magbigay ng direksyon sa iyong buhay? Amen po. Yun po yung lagi nating, even minsan po, tanongin din po natin yung ating mga sarili. Kung yung salita po ba ng Diyos ay nagbibigay po ba siya ng direksyon sa buhay natin? Amen po. Para sa akin po, amen. At siguro po lahat po tayo yun ang sagot. Amen po. Dahil kung hindi po nagbibigay ng direksyon ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, wala po tayo dito sa platform ng Zoom. Tama. Amen po ba? Hindi po tayo magtsatsagang makinig. Yes. Amen po. Hindi tayo magtsatsagang magpuyat. Hindi tayo magtsatsagang gumising ng maaga. Amen po ba? Kasi masarap pong matulog. Amen po. Lalo na po sa amin, masarap na pong mamahinga. Pero salamat po. Salamat po sa salita ng Panginoon na siya pong nagbibigay ng direksyon, nagbibigay po ng encouragement sa amin para po magpatuloy na makiisa po sa gawain ito. Amen po ba? Amen. At tayo po ay dumako na po para po sa ating ikalawang puntos. Sa tema po nating how do we choose the right path? Amen po. Pangalawang puntos po natin, trust God even when the path is unclear. Amen po. At ito po ay makikita natin sa Psalm 119 verse 106. Sabi po dito, I have taken an oath and confirm it that I will follow your righteous laws. Amen. Hindi po palaging malinaw ang landas na ipinapakita po ng Diyos. Minsan tayo po ay pinapadaan sa hindi natin nauunawaan. Ngunit ang pagtitiwala po sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod kahit hindi pa natin nakikita ang buong plano. Amen po ba? Ang tamang landas po ay hindi laging madali. Ngunit ito po ay laging tama. Amen. Amen po. Masarap pong pakinggan. Sabi ko nga po, binabasa ko po ito paulit-ulit kanina. Ang tamang landas ay hindi laging madali. Ngunit ito po ay laging tama. Amen. Amen po ba? Ayan. Sino po ba sa inyo ang nakadaan na sa zigzag road? Amen po ba? Kahit po dyan sa may Olonga po, di ba, meron po dyang Oo. zigzag road. Amen. Sa Baguio po, meron dyang zigzag road. Marami pong lugar sa atin, sa Pilipinas na meron pong mga zigzag road. Ang daan po dito ay paliko-liko, lalo po sa mga hindi sanay na magbiyahe at talaga pong makakaramdam po ng pagkahilo. Amen po ba talagang nakakahilo? Ako po nung first time ko pong dumaan sa zigzag road, talaga naman po. Kailangan po ng Bonamine. Kasi talaga pong nakakahilo yung daan. Amen po. Minsan, kakabahan ka pa dahil alam naman po natin na kapag sigsag ang daan, may mga party po dyan na may mga bangin. Amen po ba? Pero bakit pilit pa din po itong dinadaanan? Kasi iyon po ang tamang daan para po makarating ka sa tamang destination mo. Amen po ba? Palikulikong daan, pero iyon po ang tamang daan. Kasi minsan po, ganun po minsan sa buhay natin, kung ito ano po natin sa buhay natin, sabi nga po, hindi laging malinaw. Amen po. Sabi ng Diyos dito, hindi laging malinaw ang landas na tinatahak natin. Pero bakit pinahihintulutan ng Panginoon po yun? Hindi po ba? Kasi alam po ng Panginoon na yung mga pagsubok na pagdadaanan natin along the way sa mga daan na yun yung magpapatibay sa atin. Amen po ba? Yun yung mag-aayos sa atin. Proseso po yun ng buhay natin para makarating tayo ng maayos sa tamang destinasyon natin. Amen po ba? Sabi nga po sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. Ang sabi po sa verse, with all your heart. Not 50,
not 60% but 100%. Madali pong gawin? Amen po ba? Madali po bang gawin na magtiwala po tayo sa Panginoon? Amen po. Parang ang hirap pong magtiwala sa Lord kapag nawalan ka ng isang anak na pinakamamahal mo. Amen po ba? Mabait, magalang, family-oriented, madaming pangarap para sa pamilya. Di po ba? Recently po, meron tayong viral na atleta. Isa po siyang sikat na manlalaro ng basketball sa parteng Mindanao. Amen po. Siya po ay si Rene Paterbonia, na kahit ako po ay talagang sobra akong nanghinayang sa buhay ng batang ito. Ando na siya sa season ng kanyang buhay na malaki ang posibilidad na magbago na ang direksyon ng buhay nila na siyang mag-aalis sa kanila sa kahirapan. Pero sa isang iglap, biglang naglaho ang kanyang mga pangarap dahil sa isang nakakalungkot na pangyayari na siyang bumawi ng kanyang buhay. Pero ang sabi po ng Diyos, pagkatiwalaan ninyo ako ng buong puso. Amen. Iba man po ang sitwasyon, nakakalungkot man, pero pagkatiwalaan niyo ako. Hindi kaloob ng Diyos na saktan ang pamilya ng batang ito. Pero lahat ay nakaplano. Nakaplano na po lahat ay nakatakda. Amen. Ang pangarap po ni Rene na iahon sa hirap ang kanyang pamilya ay nakatakda rin. Pero hindi sa panahon na siya po ay buhay pa, kundi sa panahong wala na siya. Biniguba siya ng Diyos. Amen. Hindi po dahil grabe ang tugon ng mga tao, kaya kay Lord, inula ng blessing ang kanyang pamilya. Amen po. Alang makakaalis ng sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Pero we still need to trust God. Di man natin mauunawaan, pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Kasi minsan po, marami pong sitwasyon sa buhay natin na minsan talagang hindi po natin maunawaan. Amen po ba? Pero lagi pong nire-remind tayo ng Diyos na pagkatiwalaan mo ako. Amen po ba? Kasi yung mga tanong naman po natin, minsan, hindi naman po natin kailangan lagi merong sagot. Amen po ba? Hindi po lahat ng tanong natin kailangan lagi merong sagot. Ang lagi lang po hinihiling ng ating Panginoon sa atin yung pagtitiwala natin. Yung pagtitiwala sa proseso ng kanyang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Si Abraham nga po sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4, tinawag siya ng Diyos na umalis kahit hindi niya alam ang kanyang patutunguhan. Sa pagtitiwala, siya ay naging ama ng maraming bansa. Amen po ba? Si Abraham nga po sumunod. Kahit hindi niya alam kung saan siya dadalit ng Panginoon. Hindi niya alam kung ano yung kakaharapin niya sa ginagawa niyang pagsunod sa Panginoon. Pero taos puso po siyang sumunod. Amen po ba? Pero ano po ang naging ending ng kanyang pagsunod? Tinawag siyang ama. Tinawag siyang ama ng buong, hindi lang po ng buong bansa niya, kundi ng buong nasyon. Amen po ba? Kaya alam po natin na kapag ang pagsunod po, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, nandun po na lagi yung pagpapala. Pero depende po kung paano tayo susunod. Di po ba? Kasi minsan po sumusunod ka pero wala sa loob mo. Di po ba? Minsan sumusunod ka pero sumusunod ka lang dahil gusto mo lang sumunod. Pero ang sabi po ng Panginoon, yung pagsunod na may pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Paalala po muli sa atin ng Diyos, magtiwala sa Diyos kahit may uncertainty. Amen po. May alinlangan ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Magtiwala lang tayo sa Diyos upang yung alinlangan po, sa tao lang po natin ito dapat maramdaman, pero sa Diyos hindi. Di po ba? Never po nating idadoubt ang Panginoon. Amen po ba? Maganda ang panahon. Sabi nga po, halimbawa, maganda ang panahon, maaliwalas. Pero ang sabi ng Lord sa iyo, anak, magdala ka ng payong. Nire-remind ka ng Diyos na magdala ka ng payong. Huwag na po tayong magtanong, magdala ka na lang. Yun po pala, along the way ng pag-uwi mo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Amen po. Ganyan po ang Lord Ganyan na tayo i-remind. Yung mga simpleng bagay, malaking bagay. Nire-remind niya tayo palagi. Amen po ba? Kasi mahirap po kasi sa tao ngayon pag ni-remind ka, bakit? Yun po agad yung tanong. Di po ba? Pero nakakalimutan natin na kapag ang Lord ang nag-remind sa atin, huwag na tayo magtanong. Kasi alam na atin na hindi ka i-remind ng Panginoon kung walang iba pong mangyayari. At kapag nag-remind ang Panginoon sa atin, yun po yung guidance natin. Amen po ba? Sabi din po, huwag matakot sa mga bagong direksyon. Amen po. Dahil ang bagong direksyon po ay ang tamang direksyon. Halimbawa po, nagbibiyahe ka at sa araw-araw na ginagawa po ng Diyos, 100 lang ang dinadaanan mo. Amen po. Tapos bigla pong may nakita kang babala
na nagsasabing dumaan ka sa ibang ruta dahil may aksidente sa unahan. Pero dahil doon ka nasanay, yun pa din ang daan na pinili mo. Ang ending, nahuli ka sa appointment mo dahil naipit ka sa traffic. Ito po ang palagi nating tatandaan. Si Lord, hindi po niya tayo dadalhin sa ibang daan kung mapapahamak tayo. Ang Diyos po palaging kabutihan natin ang kanyang priority. Kaya kapag may bagong gustong ipagawa ang Diyos, sumunod lang po tayo. Tayo mga kapatid, may bagong opportunity sa buhay mo, sa trabaho, bagong bansa, grab it. Kung alam po natin kaloob ito ng Diyos, huwag po tayong matakot umalis sa comfort zone natin dahil ang dami nating gusto, dahil ang daming panggustong ipagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kaya lagi pong sinasabi ng Diyos sa atin. Kasi minsan po kapag komportable na tayo sa isang sitwasyon, amen po ba? Ayaw na nating alisan. Amen po. Kinukulong na natin yung sarili natin sa isang kahon na hindi po natin nakikita ano yung nasa labas ng kahon. Amen po ba? Ano pa yung ibang gustong gawin ng Diyos sa buhay ko? Amen po ba? Kaya madalas po lagi tayong china-challenge ng Panginoon na lagi tayong umalis sa comfort zone natin. Di po ba? Katulad po ng preacher natin kanina, ang sabi niya siya ay introvert. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay niya? Ngayon po, siya ay preacher. At nakakatuwa po sa harap ng Panginoon, talagang nakaka-bless yung batang yun kanina. Amen po ba? Talagang napakaganda po. The way kung paano siya mag-preach. Amen po ba? Kaya talagang salamat po sa Panginoon dahil maraming kabataan ang ginagamit ng Diyos para po magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At yun po yung lagi nating titingnan. Kung saan po, hindi po kung saan tayo komportable lang, kundi kung saan po tayo dadalin pa ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi po, sumunod kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Amen. Ito po yung isa sa laging problema natin. Amen po. Kasi ang gusto po natin, nakikita muna yung result bago tayo sumunod. Amen po. Isa sa dapat na mabago natin, yung resulta muna bago sunod. Amen po. Parang umanim muna bago magtanim. Amen po. Na napaka-imposible pong mangyari. Sa mga magsasaka nga po, di po ba, bago sila magtanim, nire-ready po nila yung taniman. Maglalagay ng tanim, magpapatubig, magpapataba, pero wala silang idea pa kung ano po ang magiging resulta ng kanilang mga tanim. Kung marami bang aanihin o kuanti lang. Dahil during po sa pagtatanim at pag-aalaga hanggang sa pag-harvest, madami pong pwedeng mangyari. Pero bakit nagtitiga silang alagaang mabuti ang mga tanim nila? Dahil gusto po nilang umani ng maayos. Amen po. Sunod lang po tayo ng sunod. Huwag po tayo palaging nakatingin sa resulta sa resulta. Kailangan may pagsunod muna bago ka makakuha ng magandang outcome. Amen. At yun naman po yung gusto pa talaga po sa atin ng Panginoon. Amen po. The more na sumusunod po tayo, the more na mas marami pong pagpapala sa atin ng Panginoon. Yun po yung lagi nating tatandaan. Amen po. Kapag ang Diyos po ang nag-utos sa atin, na sumunod ka, pumunta ka sa lugar na yon, sunod lang po tayo. Kasi alam po natin na hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Amen po. Pero kapag yung kaibigan mong mainggit sa'yo, ang utusan kang pumunta ka doon sa lugar na yon, sigurado po ipapahamak ka. Pero kapag ang Lord, never po tayong ipapahamak ng ating Panginoon. Kasi bakit po? Kasi ang plano po ng Diyos natin, di po ba? Napakadaming magagandang plano ang Diyos sa atin. Pagpalain niya tayo, pasaganahin niya tayo, pag-ingatan niya tayo, di po ba? Kaya yun po ang lagi nating tatandaan. Ang sumunod ng may taos-pusong pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po. Ang sabi nga po, kaya mo bang magtiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang kanyang plano? Amen po ba? Yes po. Dahil ang plano naman po, di ba, hindi naman din po agad nakikita yung outcome niyan. Amen po. Kaya lagi lang po nating i-remind yung ating mga sarili na patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Ano naman po ang ipagawa niya sa atin, amen po, malinaw o malabo man, yung sa isip po natin na parang hindi maayos o parang mali, pero kapag ang Diyos po ang nag-utos, ito po ay laging tama. Amen po. At dumako na po tayo para po sa ating huli at ikatlong punto sa tema pong how do we choose the right path. Amen po. Point 3 po, cry out to God when you feel lost.
Amen. At ito po ay makikita natin sa Psalm 119 verse 107. Sabi po, I have suffered much. Preserve my life, Lord, according to your word. Amen. May mga pagkakataon po na tayo ay naliligaw, nasasaktan, o hindi alam ang gagawin. Sa mga ganitong sandali po, ang pinakamagandang gawin ay tumawag sa Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po ay hindi nagtatago sa atin. Handa siyang sumagot at gumabay sa mga taong lumalapit sa Kanya ng may pusong tapat. Amen po ba? Sabi nga po sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call to me and I will answer you. Amen. Ang sarap po no. Tumawag po tayo sa Diyos at siya po ay sasagot. At ito pa ay hindi ko sinasabi, ito po ay hindi galing sa akin, kundi ito po ay nakasaad sa Biblia. Amen po ba? At bilang isang mananampalataya, ito po ay ating pinaniniwalaan. Ano man po ang sitwasyon natin, ano man pong emosyon meron tayo, palagi tayong tatawag sa Panginoon. Hindi lang po dahil may hinihiling ka sa Kanya, kung may dasal ka na gusto mo ng kasagutan, kapag may problema ka, tumawag tayo sa Diyos kahit wala po tayong kailangan. Yung simpleng magpasalamat tayo sa Kanya na wala naman tayong hinihiling, kundi ma-recognize lang po natin kung sino po ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Especially po, no? Kasi usually po tayo mga tao, madalas po na tumatawag lang po tayo sa Lord kapag po tayo ay may napakabigat na problema. Amen po ba? Minsan nga po, ang nakakalungkot, nakakalimutan pa po ng marami, lalo po yung hindi ganun katindi ang pananampalataya po sa Panginoon na magdasal. Amen po ba? Nakakatulong na hindi nagdadasal, na hindi tumatawag sa Panginoon. Pero ang sabi po ng Jeremiah chapter 33 verse 3, call to me and I will answer you. Amen po. Alam po, meron po akong isang kaibigan na every time po, nagpo-post siya sa Facebook, every day po. Alam niyo po, namatayan po kasi siya ng anak. No? At alam niyo naman po sa isang ina, napakahirap pong tanggapin na yung pinakamamahal mong anak ay mawawala. Di po ba? Wala pong makaka-explain kung gaano kasakit sa isang magulang na mawalan ka ng anak. Sabi nga po, di ba may kasabihan nga po, ang anak ang dapat na naglilibing sa kanyang magulang. Pero baligtad po ang nangyari sa kanya. Siya na ina ang naglibing sa kanyang anak. Kaya nung una po na papayuhan ko siya na magtiwala ka lang sa Panginoon. Sabi ko na ipagkatiwala mo lang sa Panginoon, masaya na yung anak mo kung saan siya nandoon. Pero alam niyo po, every day na makikita ko yung kanyang post, umiiyak siya, may video siya umiiyak, yung pagtangis niya sa pagkawala ng kanyang anak. Kumbaga po parang, ang ginagawa ko na lang po na ipag-pray siya sa harap ng Panginoon na unti-unti matanggap niya yung pagkawala ng kanyang anak. Pero talaga pong ang pagkawala ay mahirap po yung tanggapin. Amen po ba? Pero sa tulong po ng ating Panginoon, alam ko po na mag-heal din yung maiibsan, yung sakit na kanyang nararamdaman. Amen po. Kaya palagi lang po tayong tatawag sa Panginoon. Ano man po ang, sabi ko nga po kanina, ano man ang sitwasyon natin, lagi sumasagot ang Lord. Di ba po? Meron niya pong kanta, di ba, natutulog ba ang Diyos? Pero ang Diyos po ay hindi natutulog. 24/7 siyang gising. Amen po ba? Kaya kung every time natatawag po tayo, lagi po siyang sumasagot. Amen po? Katulad po ng nangyari kay Peter sa Matthew chapter 14, 29-31 po. Nang magsimulang lumubog si Pedro, tumawag siya kay Jesus. Agad siyang iniligtas ng Diyos. Amen po? Ito po yung lumakad si Peter sa tubig. Amen po ba? Ang sagot ni Lord sa bawat pagtawag natin ay never nadidelay. Amen po? Minsan kaya hindi mo nadidinig na sumasagot siya ay maaaring wala kang matibay o maayos na relasyon sa Kanya. Amen po ba? Pwede ring iba ang gusto mong sagot sa bawat tawag mo sa Kanya. Amen po. Gawin nating habit ang pagtawag sa Diyos, hindi lang dahil kailangan natin siya, kundi dahil nagagalak tayong palaging makipag-usap sa Kanya. Amen po. Paalala nga po sa atin, manalangin sa gitna ng kalituhan
Amen po. Bakit mahalaga na tayo po ay manalangin? Tayo lalo po at tayo po ay dumadaan sa kalituhan o hindi natin alam ang ating mga gagawin para po magkaroon ng malinaw na sagot para po yung kalituhan natin ay maging kasiguraduhan. Amen po. Kaya minsan po kasi ito po yung mga nagiging scenario po kapag bigla-bigla po tayo na nagdi-decision na lang. Amen po. Minsan yung bang litong-lito ka kung ano yung gagawin mo, umaasa ka lang sa sarili mo. Kapag kasi po nag-decision tayo ng sarili lang po natin yung inaasahan natin. Tapos natitension ka, nalilito ka, ang magiging outcome po ng decision natin ay mali. Amen po ba? Pero kapag manalangin tayo sa kagitna ng kalituhan po natin, ano po ang mangyayari doon? Iga-guide po tayo ng Panginoon. Tama po ang direksyon ng ating mga amen po, resulta po ng ating mga desisyon. Amen po. Sabi din po, humingi ng gabay sa Diyos bago gumawa ng desisyon. Amen po, madaming tao po ang napapahamak at nakakagawa ng maling desisyon dahil hindi sila nakadepende sa Diyos, kundi sa sarili nilang pagpapasya. Kung humihingi ka ng payo sa iyong mga magulang, kapatid, kaibigan o sa ibang tao, bakit hindi po natin magawang sa Diyos tayo humingi ng gabay? Amen po. Ang tao po pwedeng magkamali, pero ang Diyos hindi at never na magkakamali dahil meron tayong perfectong Diyos na siyang nakakaalam ng lahat. Amen. Ang sabi rin po, huwag magpakaisa sa problema, lumapit sa Diyos. Amen po. Ang problema po ay kasama natin sa mundong ito. Amen po ba? Walang tao ang hindi nagkakaroon o nakakaranas ng problema. Simple man, malaki o maliit na problema, lahat po tayo ay dumadaan dyan. Pero ano po ang pagkakaiba ng problemang kasama natin ng Diyos o kung kasama natin ang Diyos at problemang mag-isa lang po tayo. Kapag po kasama natin ang Diyos, palaging may malinaw na solusyon. May epekto sa atin pero hindi tayo nanlulupaypay o nanghihina. Kapag po solo natin ang problema, diyan na po tayo nagkakaroon ng depression, anxiety, stress. Kaya bakit po? Kasi wala tayong assurance na may sagot sa mga problema natin. Kaya ang nangyayari po, ang impact ng lahat ng bigat ay nasa atin. Amen po. At sabi nga po, kapag naliligaw ka, sino ang unang tinatawagan mo? Amen po. Kapag naliligaw po tayo, sino pong unang tinatawagan natin? Amen po ba? Ang dapat pong unang tinatawagan natin, wala pong iba, kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi alam po natin na ang Panginoon ang magdadala sa atin sa tamang direksyon. Amen po. At dumako na po tayo para po sa ating konklusyon. Amen po. Ang tamang landas ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa paggabay ng Diyos. Sabi po, let God's word guide your path. Amen po. Trust God even when the path is unclear. Third point po natin, cry out to God when you feel lost. Amen. Kapag ang Diyos po ang ating gabay, kahit mahirap ang daan, siguradong ligtas ang ating destinasyon. Tandaan po natin, the right path is not found by sight, but by faith in God. Amen. At tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa maikling kapahayagang ito, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay mo sa amin, pagdadala sa amin sa tamang daan, Panginoon ko, Lord God. Manatili kami sa iyong presensya, Panginoon ko, Lord God. Dalangin ko po ang lahat ng makapakinig sa kapahayagang, Panginoon ko, ay patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon ko, Lord God, at maniwala sa tamang direksyon na ipagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.